Bago po tayo mag-umpisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Noon po kami ay kaaway ng Diyos at karapat-dapat lamang na mapunta sa impyerno dahil sa aming mga kasalanan at pagsuway sa harapan mo. Ngunit sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, ang lahat ng aming mga kasalanan po ay napatawad na minsan magpakailanman. Kaya Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin, ganun din sa oras na ito, upang patuloy na pag-aralan yung inyong salita. Kami po ay nagsasagawa ng ikalawang session ng aming Fruitful Beginning at idinadalangin namin, Panginoon, na kumilos po yung banal na Espiritu sa puso at isip ng bawat isang nakikinig. We also pray na sana, gabayan niyo rin po yung bibig ng tagapangaral upang masabi ko lamang po yung mga salita na ayon sa inyong kalooban, sa inyong mga banal na anak. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga brothers and sisters na wala rito ngayon. Tulungan niyo po sila, Ama, na makapiling namin sa mga susunod pang mga gawain. At higit sa lahat, nawa, ipaunawa niyo po sa amin yung kamanghamanghang bagay ng iyong kautusan. Kami po ay umaasa lamang at nagtitiwala sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus na sa amin na nagligtas at nagmahal. Amen. Buksan po natin, Marcos Kapitulo 4, sa Bagong Tipan, Marcos Kapitulo 4, magmula versikulo 26 hanggang versikulo 28. Sa Bagong Tipan ho, Marcos Kapitulo 4, magmula versikulo 26 hanggang versikulo 28. Mark chapter 4, magmula verse 26 po hanggang 28. Sa mga walang Bible, meron po tayong Bible na ipapakita sa screen. Sundan nyo na lang po at sabay-sabay po natin itong basahin ng marahan. 3, 2, 1. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghasik ng binhi sa lupa, at natutulog at bumabangon siya sa gabi at sa araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kaya muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Narito po, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakarating sa ikalawang session ng ating Fruitful Beginning. Yung ating session po na ito ay merong pamagat na The 3 Stages of Salvation. Napakahalaga para sa atin ng mga naligtas na malaman po yung yugto ng ating kaligtasan. Bakit ho? Para hindi tayo magkaroon ng confusion o pagkakalito kung ano ba yung dapat nating gawin bilang naligtas sa kasalukuyang panahon at bilang mga anak ng Diyos. Dito po, sa Marcos chapter 4, sinabi po ng Panginoong Hesus yung tatlong mahalagang bagay. Sa verse 28 po, sinabi ho dito, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Gaya po ng alam ninyo, tayo pong lahat ay nakapakinig na ng salita ng Diyos at naligtas. At umaasa talaga tayo at umaasa ako na kayo po, yung bawat isa sa atin, ay meron na pong katiyakan o yung tinatawag po na assurance ng kaligtasan. Na yung lahat ng ating mga kasalanan, minsan magpakailanman, ay pinatawad na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito, sa mga taong naligtas po, meron pong tinatawag na tatlong yugto ng kaligtasan, yung tayo pong mga naligtas. Kung titignan po natin sa Luke chapter 8, sa Lucas kapitulo 8, lagyan niyo po ng bookmark, yung pong Mark chapter 4, babalik-balikan po natin ito. Dako muna tayo sa Luke chapter 8. Luke chapter 8 sa verse 11. Luke chapter 8 sa verse 11. Basahin po natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Ngayon, ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kaya dito, makikita po natin, kagaya po na binasa natin dito po sa ating main scripture, sinabi po, yung lupa, merong binhi, o yung pong seed. Sa English, seed na lang po. I-Englishin ko na lang po para madaling isulat. Ito po ay nagpapatungkol sa salita ng Diyos, yung pong binhi. Kung babalikan niyo po sa Marcos chapter 4, sinabi po doon, binhi sa lupa. Yung lupa naman po ay nagpapatungkol sa puso ng bawat tao. Sa English, yun po ay heart.
Ngayon, yung salita ng Diyos ay naihasik sa puso ng bawat isa sa atin. Then, kung talagang tunay tayong naligtas, ibig sabihin yung binhi na iyon ay nagkaroon ng buhay sa ating puso at tayo po ay nakaunawa ng kaligtasan. Kaya yun po yung una. Yung lupa, kumakatawan sa puso ng mga tao at yung binhi ay kumakatawan naman po sa salita ng Diyos. Balikan po natin Mark chapter 4. Mark chapter 4. Sa verse 28 po muli, basahin po natin ito ng sabay. Verse 28 po, 3, 2, 1. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ano raw po yung una? Sabi po, una yung usbong. Sa English, ito po ay tinatawag na blade. Usbong, ibig sabihin po, sa English, number 1, blade. Ito po yung tinatawag na pasimula ng buhay. Sa madaling salita, ito po ay kaligtasan ng ating espiritu. Salvation of, ano po? Yes, salvation of spirit. Tignan po natin, unang Pedro, chapter 1, sa verse 8 hanggang 9. Sa unang Pedro chapter 1, sa verse 8 hanggang verse 9. Verse 8 hanggang 9, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi nyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kaya sinabi po, kaligtasan ng mga kaluluwa o salvation of spirit. Tayong na mga naligtas, meron po tayong araw kung kailan naligtas yung ating espiritu. Tanong ko po, sigurado na ho ba talaga kayo na meron na kayong kaligtasan ng inyong espiritu? Yes. Yung mga taong pupunta ng langit, meron po silang dalawang birthday, physically at spiritually. Kaya kung tayo po ay tiyak na napupunta ng langit, meron pong araw kung kailan talaga tayo naligtas. Ngayon kung hindi pa sigurado, huwag po kayong mag-alala. Narito po tayo sa church para turuan kayo tungkol sa tamang kaligtasan. At ngayon, kung naligtas na po yung espiritu ninyo, ano po yung pangalawang stage? Balikan po natin yung pong Marcos chapter 4 sa verse 28. Sabi ho dito, isusulat ko na lang po sa board, sundan nyo na lang po. Yung pangalawa ay tinatawag po na uhay. Sa English, ito po ay head. Number 2, head. Englishin ko na lang po para madaling isulat. Ito naman po ay kumakatawan sa salvation of life, pagbabago ng buhay, o yung pong character. Ito po yung tinatawag na kaligtasan ng ating pamumuhay, karakter o pagbabago ng ating mga katangian. Babasahin ko na lang din po yung kasunod na talata. Yung panghuli ay tinatawag po na uhay sa hitik sa butil. Ito po yung tinatawag sa English na head full of grain. Number 3, ito po ay tinatawag na head full of grain. Uhay na hitik sa butil. Ito naman po ay nagpapatungkol saan po? Sa salvation of our body. Kaligtasan ng ating katawan. So dito po, tayong mga naligtas, ito po yung unang stage ng ating kaligtasan, yung kaligtasan ng ating spirito. Sa ibang salita, ito po ay tinatawag na justification. Justification. Sa Tagalog, pag-aaring ganap. Sa madaling salita, sa harapan ng Diyos, tayo ay itinuring niya na walang kasalanan. Sa buhay po natin, kung titignan niyo po, tignan natin, Ephesians chapter 2, sa verse 1 hanggang verse 5. Ephesians chapter 2, magmula verse 1 hanggang verse 5.
Basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 5. Sa mga walang Bible, meron po tayong Bible sa screen. Sabayan niyo po akong magbasa. 3, 2, 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking kahabagan, malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, ay binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaya yung ating patay na espiritu ay muling nabuhay nung tayo po ay naligtas. Sabi po sa verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga kasalanan at mga pagsalansang. Dahil sa kasalanan, yung ating espiritu po ay namatay. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang biyaya, tayo po ay naligtas. Bakit ho? Napatawad na yung ating mga kasalanan. Kaya, yung ating mga kasalanan ay napatawad na, kaya ngayon, yung ating espiritu po ay buhay na. Tama po ba mali? Yes. Kaya, nangyari na po sa atin yung number 1, yung blade, yung usbong, o yung pong kaligtasan ng espiritu. Tignan pa ho natin, unang Pedro chapter 1, sa verse 23. Sa unang Pedro chapter 1, sa verse 23 po, unang Pedro chapter 1, sa verse 23, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kung babasahin niyo rin po yung verse 25 sa bandang dulo, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Kaya yung ating espiritu po ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, yung ating espiritu ay napatawad sa mga kasalanan, kaya buhay na po yung ating espiritu. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung ebanghelyo na ating naunawaan sa krus ng Panginoong Hesus. Kaya tayo ngayon ay naipanganak na. Sa madaling salita, born again na po. Hindi po ito isang religious activity o isang religious sect, yung pong born again. Kundi, ito po yung personal na karanasan na maipanganak ng muli yung ating patay na spirito dahil sa kasalanan. Kaya kung tayo po ay napatawad na sa mga kasalanan, yun po ay pareho ang kahulugan sa pagiging born again. Nangyari na po sa atin yung unang stage, yung pong tinatawag na justification o inaring ganap. Isa pa, sinabi po ng Biblia kanina, tayo po ay patay dahil sa ating mga kasalanan at mga pagsalansang. Sa madaling salita, hindi natin naabot yung pamantayan ng Diyos, hindi natin nasunod yung kanyang mga utos. Bakit yung Panginoon yung namatay? Para po sa atin. Kasi hindi natin kayang sundin yung mga utos ng Diyos. Kaya tignan po natin, Romans chapter 3, sa verse 24. Aklat ng Roma, Kapitulo 3, sa versikulo 24, versikulo 23 po hanggang versikulo 24. Sa Roma po, chapter 3, mula verse 23 hanggang verse 24. Tignan po natin sa screen, sabay-sabay, basahin po, 3, 2, 1. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay tinuturing naganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Kaya ito po yung ating kalagayan. Hindi natin naabot, bagsak tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin kayang sundin yung standard, yung pamantayan ng Diyos. Kaya sa verse 24, sinabi, sila ngayon ay tinuturing naganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Dahil sa katubusan na ginawa ng Panginoong Jesus, tayo po ay itinuturing na ganap. Sa madaling salita, kahit na tayo po ay lumabag sa mga utos ng Diyos, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, sa pagsunod niya sa lahat ng utos ng Diyos, sa harapan ng Diyos, tila hindi tayo nagkasala. Kaya number 1, dito po sa tinatawag na justification, tayo po ay naligtas mula po doon sa penalty. Penalty of
Sin. Tayo ay dapat mapunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo po ay nailigtas mula doon sa kabayaran ng kasalanan, hindi na tayo pupunta ng impyerno, kundi saan? Sa langit. Kaya tapos na po yung una po. Meron na tayong kaligtasan ng Espiritu. Kaya, tanong ko po muli, 100% ho ba na sure ka na talaga sa iyong kaligtasan? Sana po. Umaasa ko na lahat po tayo nakaupo rito ngayon ay meron ng katiyakan at nangyari na talaga sa atin yung unang yugto ng kaligtasan. Yung kaligtasan ng ating espiritu, talaga sana ay nangyari na po sa atin. Ngayon, dako po tayo doon sa pangalawa. Head o yung pong tinatawag na salvation of life and character. Sa ibang salita o sa theological term, ito po ay tinatawag na sanctification. Sanctification. Sa Tagalog, pagpapabanal. Pagkatapos ng kaligtasan, ano daw po yung kailangan natin gawin? Dapat magkaroon ng pagbabago ng buhay o yung pong pagpapabanal ng ating buhay. Tignan po natin, Pilipos chapter 1 sa verse 29. Aklat ng Pilipos, chapter 1, Pilipos chapter 2 sa verse 12. Pilipos kapitulo 2 sa bersikulo 12. Mainam po na nagte-take down notes po kayo kasi pag natapos po yung sermon, sigurado po ako na hindi niyo po maalala lahat ng sinabi sa sermon. Kaya mainam na meron po kayong take down note para meron po kayong reviewin o balik-balikan pag uwi niyo po sa bahay. Sige, buksan natin Pilipos chapter 2 sa verse 12. Basahin po natin yung verse 12. 3, 2, 1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Pagkatapos po nating maligtas, doon na po tayo sa pangalawa, kaligtasan ng kaligtasan ng buhay o karakter o yung pong pagpapabanal. Sa ibang salita, ito po ay tinatawag na sanctification o save from the power of sin. Magagawa nating mapagtagumpayan yung kapangyarihan ng kasalanan. Kahit na tayo po ay ligtas na, meron pa rin po tayong sinful nature sa loob po natin. Pero, magagawa po natin itong mapagtagumpayan kung maisasagawa po natin yung ikalawang yugto ng kaligtasan, yung pagbabago ng buhay, katangian at ng karakter pagkatapos po na maligtas. Kaya, sa atin ng mga naligtas, kailangan po natin yung pangalawang yugto ng kaligtasan. Hindi po ibig sabihin ito na kailangan nating gumawa para tayo po ay maligtas. Yung verse na binasa natin ay nangangahulugan na tayo ay ligtas na, pero kailangan yung makita sa ating buhay. Kung talagang meron kang tunay na pananampalataya, yung gawa mula sa iyong buhay ay susunod. Makikita yung mga pagbabago at paglago sa iyong buhay. Meron po kong isang kwento na ikukwento ho sa inyo. Ito po yung kwento ng prinsipe at ng isang pulubi. Sa isang kaharian, meron pong isang tanyag na hari. Then siya po ay nagpasya na maglibot sa kanyang kaharian at pagdating niya po sa isang lugar, meron po siyang nakitang isang pulubi. Naawa siya sa pulubing ito, sa madaling sabi kanyang inampon at dinala yung pulubi doon po sa kanyang kaharian at ginawa niya itong anak. Binihisan, pinaliguan at dinamitan po ng maayos. Then, sa oras ng pagkain, ito pong pulubi, meron siyang ugali. Ano po yung ugali niya? Kapag kakain, yung iba tinatago niya sa bulsa. Kasi pulubi siya, wala siyang sapat na pagkain. Pero sinabi ng mga alipin ng hari sa kanya, Prinsipe, hindi niyo po dapat gawin yan. Kasi sa inyo po lahat ng pagkain ito. Ano pong sabi nung pulubi na naging prinsipe? Ay, pagpasensyahan niyo na ako. Kasi
Hindi ko talaga mapigil yung aking sarili. Ganito kasi yung kinalakihan ko. Sa ganitong paraan ako nasanay. Then nung maggagabi na, naghanda yung mga alipin ng hari ng isang tulugan. Naghanda sila ng napakagandang kama at malambot na tulugan. And then, itong pulubi na naging hari, hindi siya doon natulog sa malambot na kama. Anong sabi niya? Dito na lang ako matutulog sa lapag. Dalhan nyo na lang ako ng sapin. Hindi kasi ako sanay sa malambot at magandang tulugan. Dito na lang ako sa sahig. Kagaya po nito, sa atin na mga naligtas, kagaya po ng pulubi na naging anak ng hari, ng prinsipe, may mga sinful nature pa rin po tayo. Kahit na tayo po ay ligtas na, yung ating posisyon po ay nabago na, pero yung ating kondisyon at pagkatao ay kailangang dumaan sa proseso ng pagbabago. At yun na po, yung ikalawang yugto ng kaligtasan, yung kaligtasan ng ating buhay, karakter at pagkatao. Sa madaling salita, yan na po yung ating Christian life. Tignan po natin sa unang Pedro, chapter 1, sa verse 16. Aklat po ng unang Pedro, kapitulo 1 sa versikulo 16 po. Ganito po yung nais ng Diyos sa atin pagkatapos ho nating maligtas. Unang Pedro, chapter 1, sa verse 16. Nasa screen po, sabay nating basahin, 3, 2, 1. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Kaya alam ng Diyos na meron pa tayong likas na pagkamakasalanan, pero hindi siya hihinto hanggang sa tayo po ay patuloy na mabago at patuloy na maging katulad niya. Sa mga magulang, ang gusto natin ay maging maayos yung paglaki ng ating mga anak. At kung hanggat maaari, mas mahigitan o maging katulad natin sila. Yung Diyos, siya po ay banal. Gusto rin po ng Diyos na tayo po ay maging banal. Kaya, ito po yung kalooban ng Diyos. Pangalawang stage ng kaligtasan, kaligtasan ng ating buhay, pagbabago ng ating buhay. Kaya, ngayon, ipapaliwanag ko, paano ba makakamit o paano ba natin maisasagawa yung ikalawang yugto ng kaligtasan? Unang Pedro chapter 2 sa verse 2. Ito po yung unang bagay. Unang Pedro chapter 2 sa verse 2. Basahin po natin yung verse 2, sabay-sabay, 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya ito po yung unang bagay na kailangan natin para maisagawa po natin yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Ano po yun? Salita ng Diyos. Sinabi ho dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Ito po yung salita ng Diyos upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sa ibang salita, lumago sa ating pagkatao. Kaya bilang mga naligtas, ang unang kailangan po natin ay salita ng Diyos. Naintindihan niyo ho ba ako? Para tayo po ay lumago at maisakatuparan po yung ikalawang stage ng salvation, kailangan po natin ng salita ng Diyos para tayo po ay patuloy na lumago sa ating kaligtasan, para magkaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Kaya nga kailangan po nating dumalo ng mga sermon, tuwing Sunday, ng mga fellowship, tuwing Sabado, pag-cell group, at iba't ibang klase pa ng mga gawain sa church. Bakit ho? Para tayo po ay makakain ng sapat na salita ng Diyos at lumago po tayo sa ating buhay Kristiyano. Kung titingin po kayo sa labas, may makikita kayong mga puno. Lahat ng may buhay ay kailangan po ng supply. Sa Tagalog, panustos. Sa atin po, kung tayo ay naligtas na, kailangan po natin ng supply. Ng ano po? Salita ng Diyos. Depende sa atin kung gaano tayo kalakas tumanggap ng supply mula sa Diyos, ganun din naman magiging mabilis yung ating paglago pagkatapos ng kaligtasan. Kaya, tignan po natin, John chapter 17 sa verse 17. Juan kapitulo 17 sa versikulo 17. Basahin po natin yung verse 17. 3, 2, 1.
pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya una, kailangan po talaga natin ang salita ng Diyos. Para tayo ay higit na mapabanal, higit na lumago, higit na mabago, ang kailangan po at number one, salita ng Diyos. Dapat patuloy yung salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Muli, meron po akong kwento. Isang araw, meron pong naglaban. Puting manok laban sa itim na manok. Dito, yung may-ari, alam niya palagi mula sa dalawang ito kung sino yung nananalo. Sinabi niya, sa oras na ito, mananalo yung kulay itim. Sinabi niya naman sa susunod na linggo, yung puti naman yung mananalo. Ngayon, may nagtanong po sa may-ari ng manok na ito, ng dalawa. Bakit mo alam at paano mo nalalaman kung sino o kung aling manok yung mananalo? Kung laban ba doon sa itim at sa puti yung mananalo? Ang sagot niya, simple lang. Kasi kapag gusto kong manalo yung puting manok, siya yung pinapakain ko. At hindi ko naman pinapakain yung itim. At kapag gusto kong manalo yung itim, yung kulay itim naman yung pinapakain ko at hindi ko pinapakain yung kulay puti. Ganon din sa ating Christian life. Ano po yung aral? Sa atin, kailangan nating pakainin yung ating espiritu. Ngunit kung mas pinapakain natin yung ating laman, tiyak talagang mananalo yun. Pero kung gusto nating manalo yung ating espiritu laban sa laman, kailangan po nating pakainin yung ating espiritu. Tignan po natin Galatia chapter 5. Galatia Kapitulo 5. Sa verse 16 hanggang 17 po. Galatia chapter 5, mula verse 16 hanggang verse 17 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Kaya dito, makikita po natin, merong pagnanais yung laman, at meron ding pagnanais yung Espiritu. Pagkatapos nating maligtas, meron na pong pakikibaka sa loob ng ating puso. May pagtatalo na pakikipaglaban sa loob ng ating puso. Minsan, kapag pupunta tayo ng simbahan, ano yung gusto ng ating laman? Huwag ka munang pumunta. Pahinga ka muna. Pagod ka eh. Namo, puyat ka pa. So, tsaka ka na lang pumunta ng church. Pero yung ating espiritu, merong siyang desire. Kahit na pagod ka na, dapat ka pa rin pumunta ng church. Dapat ka pa rin makinig ng salita ng Diyos. Kahit inaantok na, dapat ka pa rin dumalo ng mga fellowship. Ganun po, nahahayag yung pagnanais ng laman at ng ating espiritu. Pero, para manalo po yung ating espiritu, kailangan po natin ng patuloy na supply ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo po ba ako? Sa mga construction worker, para sila po ay makagawa ng mabibigat na gawain, ano po sa tingin ninyo? Kumakain ba sila ng marami o jeta-jeta lang? Yes, kumakain sila ng marami. Hindi nila pwedeng sabihin, pre, oatmeal muna ako ngayon kasi mabigat yung trabaho natin mamaya. Magbe-veggies muna ako. Hindi po. Kakain sila ng marami para makagawa sila ng mga mabibigat na gawain. Ganon din po sa atin. Kung wala yung supply ng salita ng Diyos, kahit gusto mong mabuhay para sa Diyos, imposible. Kasi walang salita ng Diyos. Ngunit kung merong salita at patuloy yung supply, magagawa nating magbago at magagawa natin yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Ngayon, ano po yung pangalawang bagay? Tignan po natin, Roma chapter 8, sa verse 14 hanggang 16. Ito po yung pangalawang paraan para magawa nating maisakatuparan yung pong ikalawang yugto ng kaligtasan. Roma chapter 8, sa verse 14 hanggang verse 16. Verse 14 po hanggang verse 16. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya pangalawang bagay, kailangan po natin ng patnubay ng Holy Spirit. Kapag tayo po ay nasa iglesia, magagabayan po tayo ng maayos ng Espiritu Santo. Ngunit kung tayo po ay malayo sa church, mahirap po tayo magabayan ng maayos ng Holy Spirit. Kaya, minsan, tayo po ay nagkakasala. Tayo po ay nakakagawa ng mali sa harapan ng Diyos kasi tayo ay malayo sa church at wala yung gabay ng Holy Spirit. Kaya sa atin na mga naligtas, nasa atin na po yung Holy Spirit. Meron na pong Espiritu Santo sa loob ng mga taong naligtas. Wala po tayong naramdaman, kundi nang oras na maunawaan po natin yung Ebanghelyo, nung time na naunawaan mo, yun po yung time na dumating sa atin yung Holy Spirit. Sa iba, tinatawag nila yung Espiritu Santo, pero sa atin hindi po. Nang oras na maunawaan mo yung gospel, yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, yun yung oras na dumating sa atin yung Holy Spirit. Kaya, para tayo po ay magkaroon ng buhay na binabago o buhay na nababago, kailangan po natin ng gabay ng Holy Spirit. Pangatlo, tignan po natin, John chapter 15, Aklat ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 3 hanggang 5. Versikulo 3 hanggang 5. John chapter 15, mula verse 3 hanggang verse 5. Basahin po natin ang sabay-sabay mula verse 3 hanggang verse 5. 3, 2, 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa verse 3, sinabi po, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Nang maunawaan po natin yung Ebanghelyo, tayo po ay nalinis mula sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, pagkatapos nating malinis sa mga kasalanan, ano po yung sinabi ng Bible? Kayo'y manatili sa akin. Gaya ng sinabi sa verse 4. Kaya para maisakatuparan po yung ikalawang yugto ng kaligtasan, kailangan po nating manatili sa church. Kung hindi po kayo mananatili sa ating iglesia, hindi po natin magagawang magbago sa ating Christian life. Kahit na mayroon kang malaking puso para sa Diyos, ngunit kung hindi ka mananatili sa church, magiging baliwala at magiging imposible para sa iyo na mabago at lumago sa iyong Christian life. Kaya, para sa paglago at para sa pagsasakatuparan ng ikalawang yugto ng kaligtasan, we must abide sa church, sa ating fellowship. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Tignan po natin, unang Korinto, chapter 7, sa verse 20. Unang Korinto po, chapter 7, sa verse 20. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Pagkatapos nating maligtas, yung ating posisyon po ay nadagdagan na. Noon, dati tayo po ay isang maaring nagtatrabaho lang at nag-aaral, o kaya isang normal na housewife o husband. Pero, pagkatapos nating maligtas, nadagdagan na po yung ating posisyon. Kailangan natin ng church life. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng hiwalay sa church. Wala tayong magagawa kung tayo po ay malayo sa iglesia. Kaya, pagkatapos po ng kaligtasan, dapat tayong manatili sa posisyon kung saan po tayo tinawag. Sinasabi ho kasi ng iba, ay, ligtas na po ako ngayon. Kaya, hindi na po ako mag-aaral ng maayos kasi malapit naman na yung rapture. Puro lang yung makamundong bagay. Sabi naman ng mga may trabaho, hindi na rin po ako papasok masyado sa trabaho. Uunahin ko na lang yung church. Mas paglalaanan ko ng oras yung pagsisimba. Pero hindi rin naman po yun tama.
sa atin ng mga naligtas, kailangan nating higit na maging masipag. Panatilihin yung posisyon sa trabaho, panatilihin yung posisyon sa pag-aaral, at panatilihin yung ating posisyon sa church. Yung lugar ba ng kasalanan, yun ba ay lugar para sa mga Kristiyano? Hindi po. Itong church ay lugar para sa ating mga naligtas. Kaya sana, mahalaga po na tayo ay manatili sa church pagkatapos nating maligtas. Oo, meron kang trabaho, pero ikaw ay ligtas na. Kaya dapat kang magstay sa church. Opo, meron kang pasok, meron kang pag-aaral, pero tandaan mo, isa ka ring taong naligtas. Kaya dapat tayong magstay sa church. Sinabi po, ang bawat isa ay hayaang manatili sa kanyang kalagayan nang siya ay tawagin. Meron na po tayong panibagong kalagayan o katayuan o posisyon. Yun po yung posisyon sa loob ng church, pananatili sa loob ng iglesia. Isa pa, 2 Timoteo chapter 2 sa verse 22. 2 Timoteo, kapitulo 2, sa versikulo 22. Verse 22 po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Dito po meron akong dalawang bagay na gusto pong banggitin. Una, layuan mo ang pagnanasa ng kabataan. Pangalawa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon. Una, pagkatapos po nating maligtas, maring kayo po at yung iba sa atin ay meron pong mga worldly friends. Pagkatapos po nating maligtas, hindi ko po sinasabi na hindi nyo na sila papansinin, kundi kailangan na nating mas mag-invest ng time kasama po yung mga brothers and sisters sa church. Meron pong kasabihan. Kung sino yung, sabihin mo sa akin kung sino yung kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung anong klase ka ng tao. Yung ibon na pareho yung pakpak, pareho rin silang, sabay rin silang lumilipad. Kaya sana, sa atin na mga naligtas, lagi tayong sumama sa ating fellowship. Sa mga brothers and sisters na katabi ninyo, sila po yung lagi nating samahan. Bakit po? Kung lagi pa rin tayong sumasama sa mga makamundong kaibigan, mahahawa at maaapektuhan tayo nila. Kaya minsan, yung the way ng pananalita, yung the way ng pananamit, yung the way ng ating pagkilos ay nagiging parang mga hindi pa ligtas. Kaya sana, kailangan nating samahan palagi yung mga tao na tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Ito po yung mga brothers and sisters sa loob ng ating church. Isa pa, tignan po natin, 1 Corinto chapter 15 sa verse 33. 1 Corinto po, chapter 13, chapter 15 sa verse 33. 1 Corinto, chapter 15 sa verse 33. Basahin po natin ng sabay yung verse 33, 3, 2, 1. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya, evil companies corrupt good habits. Kaya sa atin ng mga naligtas, lagi natin dapat samahan yung mga brothers and sisters. At yung ating mga makamundong kaibigan, yung mga makamundo nating kumare, kumpare, kailangan nating medyo limitan yung pakikipag-sama sa kanila. Bakit po? Kasi mahahawa tayo at magagaya tayo sa kanila. At hindi nila makikita yung ilaw po sa atin. Kaya sana, lagi nating samahan yung mga brothers and sisters sa loob ng church. And then panghuli, saan ba dapat makita yung mga pagbabago? Diniscuss ko po sa inyo yung mga bagay na dapat nating gawin para tayo po para ma-achieve po natin yung ikalawang yugto ng kaligtasan, yung pagbabago ng ating buhay. Ngayon, anong mga bagay ba yung dapat kakitaan ng pagbabago sa atin? Tignan natin, Efeso chapter 4. Aklat ng Efeso, kapitulo 4, sa versikulo 29. Efeso chapter 4, sa verse 29. Sabay po natin itong basahin. Verse 29 po, 3, 2, 1. Anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay
ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Sabi po, pananalita. Hindi dapat lumabas sa ating bibig yung masasamang pananalita. Kaya yung unang bagay kung saan dapat makita yung pagbabago natin ay sa pananalita, sa speaking. Kung kayo po ay mapagmura noon, sana nagagawa na natin itong kontrolin at alisin ngayon. Maganda ba sa isang Kristiyano na marinig na magmura? Hindi po. Hindi yun karapat-dapat at huwag nawang mangyari. Pangalawa, yung mga green jokes. Minsan, yung joke natin below the belt at hindi na siya talaga nakakapagpatibay sa ibang mga brothers and sisters. Kaya sana iwasan din po natin iyon. At ganun din yung mga worldly expression. Sana hindi po ito yung mas natatatak sa atin, kundi yung salita ng Diyos. At ano pa? Yung panghuhusga at pagrereklamo. Sa atin na mga naligtas, kailangan nating ingatan yung ating pananalita. Sabi nga, makikilala mo yung tao kapag papakinggan mo siya sa kanyang sinasabi. Kaya kung ang ating mga sinasabi, lagi patungkol sa mundo, pagbibiro, at pagjo-joke ng mga green jokes, hindi po yun maganda. Kaya sana, kakitaan tayo ng pagbabago. At sana, wala na rin pong nagmumura sa atin. Kung meron man, sikapin po natin itong maitigil. Pangalawa, unang Timoteo, chapter 2, sa verse 9. Ito po yung pangalawang aspeto na dapat kakitaan ng pagbabago sa atin. Unang Timoteo, chapter 2, sa verse 9. Unang Timoteo po, kapitulo 2, sa versikulo 9. Nasa screen po, basahin natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon din naman na ang mga babae ay dapat magdamit ng mahalay, ay magdamit ng may kahinhinan, naangkop at hindi mahalay. Hindi napapalumitian ng buhok at ng ginto o ng perlas o ng mamahaling damit. Gayon din naman na ang mga babae ay dapat magdamit ng may kahinhinan, naangkop at hindi mahalay. Pangalawang aspeto po, dapat sa ating pananamit. Dati, kung gusto mong ipakita na yung lahat, ngayon sana naman, ayusin po natin yung pananamit. So yung ating pananamit po, sana iwasan po natin yung sobrang sexy. Okay naman po yun, pero sa ating church, ito po ay bahay panambahan, hindi po fashion show. Kaya sana magdamit po tayo ng naangkop. Minsan, gusto na lang ipakita yung lahat, pero sa atin na mga naligtas, you must reflect. Dapat mong ipakita sa pananamit mo pa lang kung anong klase ka ng tao. And then yung isa pa ho, dagdag ko pa, sa ating church, iwasan ho sana natin, lalo na sa mga brothers, yung pag-short. Okay naman po yon, pero hanggat maaari sana, magdamit ho tayo ng nararapat. Then kung meron naman po kayong sapatos, magsuot ho tayo ng sapatos. Kahit hindi bago, basta maayos at maganda at presentable tayong tignan. Hindi ko naman po sinasabi na magmukha tayong pulubi. Kahit na mahirap, dapat presentable pa rin po. Kaya sana, yung ating pagbabago ay kakitaan sa ating pananamit. Okay po? Naintindihan niyo ho ba ako? Okay. Tignan natin, Roma chapter 14, sa verse 21 po. Roma chapter 14, sa verse 21. Verse 21 po, basahin natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabuti na ang kumain ng karne, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. Kaya sinabi po, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. Bakit po? Sa pananamit, maaari pong mag-cause ito ng sin sa ibang mga brothers and sisters at maaaring magkaroon po ng o ibang interpretation yung mga taong naligtas, yung mga taong hindi paligtas sa ating paligid. Kaya sana, gawin po natin yung ating best na hindi gumawa ng anumang ikatitisod ng ating mga kapatid, lalo na po sa pananamit. At isa pa, yung earrings. Hanggat maaari po sana, tayo po ay nasa bahay panambahan po natin. Sa mga sisters, maganda po yung mahikaw. Pero sa mga brothers, hindi po maganda tignan at hindi po kayo astig-tignan kapag mayroon po kayong hikaw. Kaya mainam po sana na kapag nandito tayo sa loob ng church
O mas maganda po sana, natanggalin na lang po natin yung mga ganon. Okay po? And then dako pa ho tayo, Colossians chapter 3, sa verse 2. Colosas, Kapitulo 3, sa versikulo 2. Ito po yung pangatlong bagay o aspeto na dapat kakitaan ng pagbabago sa atin. Chapter 3, sa verse 2, sabay ho natin itong basahin, 3, 2, 1. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Pangatlo, yung ating pag-iisip. Sa mga taong hindi naligtas, yung takbo ng isip nila ay ano? Puro sa mga bagay na makalupa. Saan ako kikita? Saan ako magtatrabaho? Saan ako magta-travel? Saan maganda yung kainan? Saan ako magliliwaliw? Pero sa atin na mga naligtas, we must think yung mga bagay ng Diyos, yung mga bagay na magtatagal, yung mga bagay na spiritual. Kaya yung ating pag-iisip ay dapat din po kakitaan ng pagbabago. Dati ang bukang bibig natin, ang laging tumatakbo sa isip natin, kailan kaya ako magkakaroon ng magandang trabaho? Saan kaya yung magandang work na mayroong magandang income? So sana po, pagkatapos nating maligtas, hindi ko po sinabi na huwag niyong isipin yung mga bagay na ito. Pero higit maaari, higit sana, dapat nating isipin yung mga bagay na nasa itaas, yung mga bagay na nasa langit, yung mga bagay na espiritual. At isa pa, tignan po natin, Kawikaan, chapter 5, sa verse 1 hanggang 2. Kawikaan po, chapter 5, mula verse 1 hanggang verse 2. Kawikaan chapter 5, mula verse 1 hanggang verse 2. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo ang iyong pandinig sa aking kaunawaan, upang ang mabuting pagpapasya ay iyong maingatan, at upang ang iyong mga labi ay makapagbantay ng kaalaman. Kaya sinabi po, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo ang iyong pandinig sa aking kaunawaan. Pang-apat na bagay, kailangan po na kakitaan ng pagbabago yung ating pinapakinggan. Dati, kung kayo po ay mahilig makinig ng mga worldly music, sana po, alisin na po natin ito. Naintindihan niyo po ba ako? Kung dati, yung playlist mo ay puno ng air supply, ngayon sana bagu-baguhin nyo naman po. Napakaraming hymnal song na pwede nyo pong ilagay sa inyong cellphone. Naintindihan nyo po ba ako? At pangalawa, sa mga bagay na ating pinapakinggan, kung kayo po noon ay mahilig manood, makinig ng mga turo sa ibang church, mainam po na hindi na po natin yun gawin ngayon. Bakit po? Masisira at malalason yung iyong buhay, Kristyano. At yun yung magiging isang dahilan kung bakit hindi ka lumalago sa iyong Christian life. Kung tayo po ay nakikinig-kinig ng kung ano-anong mga sermon. Marami po tayong sermon sa online, pero dapat sa ating church lang po. Naintindihan niyo po, hindi kani-kaninong pastor, hindi kani-kaninong brother. Dapat yung turo galing sa ating church, yung ating pinapakinggan. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Tignan po natin, John chapter 10, sa verse 4 hanggang 5. John chapter 10, sa verse 4 hanggang 5. Verse 4 hanggang 5, basahin po natin ito ng sabay, 3, 2, 1. Kapag inilalabas niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig, hindi sila sumusunod, verse 5, ngunit hindi sila sumusunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Pagkatapos nating maligtas, tayo po ay napabilang na doon sa kawan ng Panginoon. Yung ating Panginoon, siya po yung pastol. At nakikilala ng mga taong naligtas yung tinig ng Diyos. Kaya sa atin ng mga naligtas, alam natin kung ano po ba talaga yung tinig ng Panginoon at kung yung isang preacher ay nagsasalita ng tama o mali. Bakit po? Mayroon na kasing Holy Spirit sa loob natin. Pero higit sa lahat, ang gusto ko pong ipunto dito, sa verse 4, bandang dulo,
sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Kaya mainam po na ikiling natin yung ating mga tainga, hindi sa mga worldly music o sa mga unsaved pastor at sa ibang katuruan ng ibang mga churches, kundi sa salita ng Diyos, sa mga katuruan sa ating church at sa mga fellowship na mayroon po tayo dito sa ating church. Yun po yung pang-apat. At panghuli, na kailangan kakitaan ng pagbabago sa atin na ito. Kawikaan chapter 6. Kawikaan po chapter 6 sa verse 27 po hanggang 28. Kawikaan, kapitulo 6, magmula bersikulo 27 hanggang 28. Verse 27 hanggang 28, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapasok? Kapag yung isang tao ay nagdala ng apoy sa kanyang kandungan, masusunog po ba siya o hindi? Yes, masusunog siya. Kapag yung isang tao ay naglakad sa ibabaw ng mga baga, mapapaso yung paa niya? Hindi. Opo, mapapaso po siya. Kaya panglimang bagay na dapat kakitaan ng pagbabago sa atin ay yung lugar ng kasalanan. Dapat tayong maging maingat na hindi pumunta doon sa lugar ng kasalanan. Halimbawa po ganito, meron kang gustong i-evangelize, pero nandun sila sa loob ng bar. Anong gagawin mo? Hindi, evangelism naman yung purpose ko eh. Evangelism naman yung motibo ko eh. Oo nga, evangelism nga po. Pero, kung nandun ka sa lugar ng kasalanan, maaring hindi po ganun yung mangyari. O kaya, magkaroon ng ibang interpretation yung mga taong makakakita sa iyo. Kahit hindi ka uminom, kahit nag-evangelize ka naman talaga, pero umupo kang kasama ng mga manginginom, ang tingin nila sa iyo, kasama ka nila. Kaya sana, maging maingat po tayo. Kahit na tama naman yung ating motibo at pakay, pero kung mali po yung lugar na ating pupuntahan, delikado po. Naintindihan niyo po ako? Hindi po pwedeng, wow, ang cool naman ni bro. Nag-i-evangelize sa loob ng bar, ang tatag ng faith. Hindi po. Ano po yun? Pagpapakamatay ho yun. Pag ganun po yung gagawin ninyo. Bakit? Kayo po yung masisira. Kaya sana, ingatan po natin ito. Huwag tayong pumunta doon sa mga lugar ng kasalanan. At isa pa, Unang Thessalonica chapter 5. Unang Thessalonica po, chapter 5, sa verse 22. Unang Thessalonica, kapitulo 5, bersikulo 22 ho. Basahin po natin yung verse 22. Sabay-sabay, 3, 2, 1. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Kaya dito, makikita po natin, anyo ng kasamaan. Yung pagsa-cellphone po, masama hindi. Pero yung 5 oras ka nang nakatutok sa cellphone, masama hindi. Yes. These days, yung mga tao ay naa-addict sa cellphone. Ano po yung palatandaan na yung tao mahilig sa cellphone? Yung mata niya hindi na makamulat ng maayos. Parang laging ganon, napikit-pikit. Kaya, sa atin na mga naligtas, okay naman po na manood ng mga video online. Pero, yung too much na panonood at ibino-broadcast mo pa sa iba, hindi na po yun maganda. Bakit ganito? Kasi hindi natin alam. Kaya I teach, tinuturo ko po, sinishare ko, na sana iwasan po natin yung panonood ng mga walang kabuluhang videos. Yung iba ay pampalipas lang po kasi ng oras. Ibasa mo na lang ng Bible kaysa inuod ng video na walang kabuluhan. Naintindihan niyo po ako? Ano po yung isang bagay na hindi mawala sa katawan ninyo? Kahit na saan ka pumunta, lagi mong dala? Cellphone. Kaya sana, mag-set po kayo ng time kung kailan lang kayo dapat humawak ng cellphone. Napaka-critical po. Yung cellphone, pwede yan magamit in a nice way, in a good way. Pero, pwede rin niyang gamitin ni Satan para sa atin na ibunsod sa
kasalanan. Kaya sana, maging maingat po tayo sa bagay na ito. Naintindihan niyo po ako? Okay. Kaya ngayon, yun po yung mga area kung saan dapat kakitaan tayo ng pagbabago sa pagsasalita, sa pakikinig, at sa mga bagay na dating ginagawa natin na dapat na nating iwasan po ngayon. At panghuli, balikan po natin Marcos chapter 4 sa verse 28. Verse 28 po, pakibasa. 3, 2, 1. Kaya yung pangatlong yugto ng kaligtasan ay yung pong tinatawag na uhay na hitik sa butil. Sa madaling salita, kaligtasan ng ating katawan or salvation or save from the presence of sin. Ito po ay mangyayari sa rapture or kapag tayo po ay muling dumating na sa harapan, kapag tayo po ay napunta na sa Diyos o yung resurrected body. Hindi na magkakaroon ng anumang kapangyarihan yung kasalanan sa atin. Naintindihan niyo po ako? Kaya pagkatapos nating maligtas, yung kailangan po nating gawin ay yung number 2. Kung sigurado po itong number 1, ito ho, yung salvation of spirit, automatic pong mangyayari sa inyo itong pangatlo, salvation of body. Mangyayari po yan at hindi po natin kailangang sikapin na mangyari. Bakit? Tiyak po na mangyayari yan para sa mga taong naligtas. Ano po yung salvation of body? Yung ating hamak na katawan ay babaguhin kagaya ng maluwalhating katawan ng Panginoong Hesukristo. Pilipos chapter 3, tignan po natin. Pilipos chapter 3, sa verse 21, verse 20 hanggang 21. Verse 20 po hanggang 21, 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa kapangyarihang hindi kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanya sarili ang lahat ng mga bagay. Sinabi po, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya, yung salvation of body o yung tinatawag po sa theological terms na, nakalimutan kong isulat. Ito po ay glorification. O yung pagluluwalhati ng katawan o pagtubos ng ating katawan. Kaya, kung kayo man po ay hindi ganun kagandahan ngayon, huwag ho kayo mag-alala. Kapag naisuot o napasa atin na po yung glorious body, magiging napakaganda, maluwalhati yung ating katawan. Kaya, dyan po, hindi nyo na po aalalahanin pa yung wrinkles. Hindi nyo na rin aalalahanin yung eye bags, hindi na kayo mag-aalala patungkol sa beauty care. Tayo po ay magiging maluwalhati kagaya ng katawan ng Panginoong Hesukristo. At yan po yung inaantay ng mga taong naligtas. Pero, ang gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin ay ito po. Yung salvation of life at character, yung sanctification dito po sa loob ng ating church. Sa ibang salita, ito po ay tinatawag na Christian living or Christian life. Sa mga taong naligtas, yan yung kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon para tayo po ay patuloy na mabago at lumago at maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Kaya sana, bilang mga taong naligtas, kailangan nating gawin yung ating best na mag-abide sa church upang tayo po ay patuloy na makatanggap ng supply ng salita ng Diyos upang tayo po ay mabago at magamit ng mahalaga ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya narito po, inaituro ko po sa inyo at naibahagi ko sa inyo yung tatlong yugto ng kaligtasan. Una, yung usbong, pangalawa yung uhay, at pangatlo yung uhay na hitik sa
butil. Kaya sana, bilang mga naligtas, we must go together kasama yung Panginoon sa ating church. Last verse po, 2 Pedro, chapter 3, verse 18 po. Verse 18, sabay ho nating basahin, 2 Pedro, chapter 3, sa verse 18, 3, 2, 1. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Kaya kailangan nating patuloy na lumago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya sana, mga brothers and sisters, patuloy po tayong lumago. Ngayon na tayo po ay ligtas na, inaasahan ng Diyos yung paglago mula sa atin. Kaya hanggang dito na lamang po, bago tayo magtapos, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Dahil po sa dugo ng Panginoong Hesus ay napatawad ang lahat ng aming mga kasalanan, minsan at magpakailanman. Kaya Panginoon, ngayon, nagpapasalamat po kami na tinuruan niyo po kami sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ipinangaral sa ikalawang session ng aming fruitful beginning, yung the 3 stages of salvation. Kaya dalangin po namin, Ama, na maitatak sa aming puso yung pong mga salita ng Diyos na aming napakinggan at tulungan niyo po kami na maging mga tagatupad at tagasunod ng salita ng Diyos. Ingatan niyo rin po at tulungan yung aming mga brothers and sisters sa lahat ng kanilang pangangailangan at tulungan silang tumayong matatag sa kanilang pananampalataya na tinutususan yung kanilang pananampalataya ng inyong saganang salita. Kami po ay umaasa at laging nagtitiwala sa inyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas at nagmahal. Amen. Maraming salamat po.